itong si Bagyong Tino ay nananatili sa typhoon category sa line 75 kilometers southeast ng Giwan, Eastern Samar. May taglay na lakas na hangin 140 kilometers per hour at pabugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Hindi kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Discuss po muna natin kung ano po nakikita natin dito sa satellite image po natin. Meron din tayong northeast monsoon na nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon at yung po natin na inaasahan po natin nagdadala din po ito ng mga pag-ulan ngayon po katulad na nararanasan po natin ngayon dito sa Metro Manila. Samantala, meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating PAR. Ito'y huling namataan kanina 3 p.m. sa line 2,320 kilometers east northeastern Mindanao. Sa ngayon, medium chance na po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning hindi po siya naalis na natin yung posibilidad na maging ganap na bagyo po ito sa mga susunod na araw. Patuloy po ito ay monitor ng Pag-asa. Para naman sa ating forecast track din sa Bagyong Tino, inaasahan natin yung posibilidad niya na mag-landfall or mag-close approach dito sa may Humulhon Island or Dinagat Islands ngayong gabi. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po, lalo na po meron na rin tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 4, lalo na po dito sa may Eastern Visayas, Northern at Eastern section po ng Mindanao. Samantala, ito pong city ay inaasahan natin tatawid ng Visayas, kaya inaasahan din natin yung posibleng landfall niya ulit dito sa may Leyte or South Coast ng madaling araw bago ito sa ating forecast track. Ito itatawid ng ating kalupuan bilang typhoon category. Kaya pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin dahil sa mga malalakas na hangin at mga pag-ulan na mararanasan dulot na itong pagtawid ni Bagyong Tino.